Yun mga boss, may dinala na naman sa atin na unit. Game ko like 150i. Nakasampa sa pickup dahil ayaw daw umandar. Galing na daw ito sa ibang shop, sabi ni boss. At hindi daw mahanap ng huling gumawa ang problema nito. Ngayon tignan natin kung anong magagawa natin sa unit na ito. Ayaw niya magtuloy mga boss. Ano kayang problema nito? Sabi ni boss ay pinalitan daw ang injector nito nung huling gumawa. Kaya lang yung ipinalit na injector ay hindi compatible sa pinagkakabitan nito. Buti na lang naitabi pa ni boss ang kanyang stock na injector. Kaya tinesting ko na agad kung may inilalabas pa ba ito na gasolina. Goods pa tong stock na injector ni boss. Hindi ko alam kung bakit pinalitan ito nung huling gumawa. Dito ay chinek ko naman yung spark plug kung okay pa ba at hindi na maganda ang kuryente na inilalabas nito. Palitin na tong spark plug ni boss. Pagmasdan nyo yung kuryente ng luma tsaka nung bagong spark plug. Ganyan na maayos na kuryente ng spark plug mga boss. Dito naman ay nilinis na din namin ng throttle body. Dahil naman dumi ng throttle body ay nagiging sanhi din ng hard starting. At dahil naglinis tayo ng throttle body, syempre check natin yung air filter. Papalitan na din natin yan mamaya. At dahil napalitan na natin ng spark plug at nalinis na natin ng throttle body, testing natin mga boss kung gagana. Ito pa isang problema natin mga boss. May minor na siya mga boss kaya lang kinakapos sa gasolina pag binobomba. Pinaghinalaan ko dito yung TPS para malaman natin kung tama ang hinala natin gamit tayong diagnostic tool. Dito mga boss kung makikita nyo yung TPS dapat hindi babagsak yung voltage nan. Habang pinipihit ko ng daan-daan yung throttle. Goods yung TPS nito mga boss. May part lang na nabibitawan ko yung throttle kaya bumabagsak ng kaunti yung TPS voltage pero goods yan mga boss. Walang problema yung TPS nito. Ngayon check naman natin yung pressure ng gasolina nito. At dito napansin ko na medyo mahina ang pressure ng fuel pump na ito. Kaya chinek na agad namin ng fuel pump at ito ang bumungad sa amin. Hindi naman nilatang natambak sa garahe ang unit ni boss. Kaya nilinisan muna namin bago hinugot ng fuel pump para walang mahulog ng mga dumi sa tangke. At ganito na nga ang kalagayan ng fuel filter ni boss. Masyado nang madumi. At ito pa, hindi na malaman ang kulay ng gasolina ni boss. Kaya napagdesisyonan ko na i-drain ang lumang gasolina nito at salinan ng sariwang gasolina. Tapos yung fuel pump ay papalitan na natin. Dito mga boss ay ipapakita ko lang sa inyo kung paano ako mag-check ng resistance ng fuel pump motor. Dapat ay hindi lalagpas ng 2.5 ohms ang reading nito. Pag lumagpas o kaya walang continuity, palitin na yung fuel pump nyo mga boss. Yung reading na 1.6 ay goods yan dito sa lumang fuel pump. Pero kahit goods ang nakukuha natin na reading sa fuel pump na ito, ay hindi na sapat ang pressure na ibinubuga nito. Dito naman mga boss ay ititest din natin yung bagong fuel pump. Naikabit ko na nga pala yung bagong fuel pump na. Ititest natin yan para lang maipakita ko sa inyo kahit good ang reading na nakukuha sa multi-tester. Pero kung mahina na yung pressure na ibinabato nito ay hindi niya na maibibigay yung supply ng gasolina na hinihingi ng makina. Dito mga boss makikita nyo na same lang sila ng reading 1.6 ohms. At dahil naikabit na natin ang bagong testingin na natin mga boss kung gagana ba yung mga pinagkagagawa natin. Ayan mga boss, ayos na. Kaninang kinakapos sa gasolina kapag binubomba, ngayon ay okay na. May maluwag pa na tornilyo. Gusto nyo din subukan magpagawa sa akin mga boss, mag-PM lang kayo sa akin. Ayos na itong unit ni bossing. Yun lang mga boss. Salamat sa panonood.